Sinisilip na ng gobyerno kung may kinalaman ang mga pambobomba sa Mindanao sa tangkang pananabotahe sa peace talks ng gobyerno at MILF. At kaunay po niya, makakusap natin si National Security Advisor Norberto Gonzales. Secretary Gonzales, good morning. Hi, good morning. Opo, si Arnold Glavi po ito. Arnold, good morning. Yes, sir. Kung sinisilip po ng gobyerno ang anggulong pananabotahe sa peace talks, sino po nasa likod dito kung gusto na magkabilang panig na mag-usap na? Alam mo, hindi lang naman yung dalawang nag-uusap ang partido dyan sa peace talk sa Mindanao. Oo, meron di ayaw sa peace talks, no? Meron may ayaw at hindi nangangahulugang Muslim lamang ang ayaw. Oo. So, ang tinitingnan natin mabuti yan. Pero sa ngayon, yung pambomba nangyari sa doon, ang tinitingnan natin mabuti ay yung Jamaya Islamiyah. JI? Oo, dahil kung titignan mo yung pattern ng pambobomba, walang pangundangan eh. Okay. Yung mga JI ang gumagawa na gano'n, yung nila iniintindi, ang gusto nga nila, mas marami pang casualty, mas mabuti ng mga inosente. So, yun ang pattern ng bomba na kumalat ngayon sa Mindanao, kaya tinitingnan natin mabuti yan. May mga humahabol na ba, Secretary, dito sa mga elemento ng JI? Yung JI talagang nasa natin yan, nasa screen natin yan talaga. Yan ay major target talaga yan. At hindi lang tayo, pati yung mga intelligence services ng ibang bansa na nakikipagtulungan against global terror, tinitingnan din mabuti yung grupo na yan. At saka nakakalungkot yung impormasyon na umano'y gumagamit ang mga minor de edad para malagpasan yung mga checkpoints. Dahil kung bata, ba't mo nga naman sisitahin, di ba, Secretary? Ay ngayon, sinisita na natin lahat. Lahat na ngayon. Lahat sinisita na natin kasi kailan po magpupulong yung National Security Council? Kailangan ba silang magkita-kita na? Well, katatawag lang ng command conference ng ating Pangulo. Hindi magkakamali ng Martes lang yun eh. Opo. Nagkaroon na kami ng command conference, nag-report ng police, ng armed forces, lahat ng mga pinakamatatas na sa lahat ng kabinete, halos nandun eh. Tinignan natin mabuti kung anong gagawin. Kaya nga, ang ginawa na ng desisyon ng Pangulo doon, yung full alert is nationwide. Okay. So lahat ng syudad babantayan natin, lahat ng simbahan na malalaki titignan natin kasi lalo na sa Mindanao dahil ang nasabi ko nga maaring gustong isabotay ang peace talk. So pinakamagandang sabotay diyan ipag-awayin yung mga religion. Okay. Pero itong mga bombing na ito, inaalis yung pangamba na doon sa hinihinala ng ilan na parang may kaugnayan daw sa darating na eleksyon, Secretary. Hindi naman. Alam mo, itong pampubomba na to ay bagamat pabugso-bugso, ay marami na tayong karanasan dito. Okay. At ang hawak na poder ng gobyerno, hindi na kailangan dagdagan pa para dito. So, sa ngayon, kaya na nating umaksyon. Okay. Yung mga nag-iisip na magmamarcha doon, mag-i-emergency guguluhin yung eleksyon, yan ay sigurasyon politika. Okay. Kaya ho ba nabantayan na hindi ito mag-spill over dito sa Metro Manila, lalo't malapit na rin ang zona, Secretary? Well, hindi ko masasabing hindi makaka-spill over. No? Pero talagang mahihirapan lalo na sa Metro Manila. Okay. Ang sinasabi ko nga, alam mo, dito sa Metro Manila, lahat ng organisadong grupo na pwedeng gumawa ng gulo ay minomonitor natin. Okay. Ang ang mahirap nating mamonitor, yung mga taong medyo nasisiraan ng ulo. Yung wala lang magawa. Yung, alam mo, yung gusto sumama sa eksena, tapos may access sa mga explosives. Yun eh, hindi organisado yun. Nag-iisip lang para makasama sa eksena. Yun ang hindi natin mamamonitor. Pero wala naman sa hanay din ng mga nasa posisyon. Mahirap natin sabihin eh. Kung nasa ang hanay yan, ano? Sabi nyo, sabi nyo nga, Secretary, di ba, may hinuhuli kayo ang problema, ebidensya eh. Yun isa pang problema nating malaki yan, no? Dahil nga napakaingat natin, natatakot tayo na human rights violations, o baka gamitin ng emergency rule o martial law, yung mga batas natin masyadong maingat. Mas kinakampihan yung terorista kaysa sa mga pulis. Okay. So, ang problema natin pag-aresto. So, Secretary, asahan na po ng publiko, lalo na dito sa Metro Manila, ang dagdag pang paghihigpit sa seguridad. Yun nga, tulungan nyo kami dyan, paki-apologize sa ating mga kababayan na medyo may kaunting pagkaabala, dadagdagan natin ng mga aso, ang pagbubukas ng mga bag, ihigpitan ng konting pagpasok sa mga public places. So wala namang kinalaman dito na oposisyon ang nasa likod din nito? Hindi ganun ang usapan dito ngayon. Hindi politika, no? Talagang terorismo. Ito ay proteksyon ng kababayan natin. Okay. Secretary, maraming salamat sa oras. Magandang umaga po. At salamat din.
National Security Advisor Norberto Gonzales